talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin tayo in the past, nung reorganize siya na 1986 at noong 2001, ang political motivation noon ay magkaroon ng greater democratic participation, inclusiveness, in-expand nga pati nga private sector and non-governmental organization. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang kanyan, gera yan. Mga kabayan, ibinunyag ni Professor Romel Banlawi, dating Deputy Designate at Security Analyst, na politically motivated ang ginawa ni President Bongbong Marcos Jr. kung saan ay tinanggal niya si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Digong at iba pang ex-president na kaalyado ng mga Duterte bilang miyembro ng National Security Council o NSC. Ayon kay Banlawi, malaki ang ginagampanan ng papel ng Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa bilang miyembro ng NSC. Dahil dito dapat ipaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ang kanyang matinding dahilan kung bakit ginawa niya ito sa kasagsagan ng mainit na bangayan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Anong purpose bakit in-include yung past presidents? Para magkaroon ng continuity sa ating pursuance of national security. At the same time, ay dahil nga advisory council ang National Security Council ay makakuha ng wisdom sa mga past presidents on how to pursue national security. Ang assumption nito, we are talking about the nation and not only the government. Ayon pa kay Professor Banlawi, may malaking epekto sa mga decision-making ng gobyerno ang pagkakatanggal sa mga dating presidente at pangalawang pangulo kung sakaling magkaroon ng security threat sa bansa. Para sa akin, magkakaroon talaga ng malaking changes yan dahil mababawasan yung tinatawag na dissenting opinion or different ideas pagdating sa mga discussion sa council. Ayon naman sa isang political analyst na si Ronald Llamas, napakasakit na sabihan ang isang vice presidente na irrelevant kaya dapat tanggalin na bilang miyembro ng NSC. Ayon naman kay Llamas, mas magiging matindi pa ang inaasahan na away politika ng dalawang mataas na pinuno ng bansa sa darating pa mga araw at linggo kapag nagpatuloy pa ang panggigipit sa mga Duterte. Well, yung dati natin pinag-uusapan, kung yung mga Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bumaba, then talagang matindi na, sobrang tindi na yung away. Ano yung mga Damocles swords na yan? Yung ICC, yan ba ay papasok ngayong taon na ito? Yung impeachment, yan ba ay matutuloy? Battle lines are being drawn Meron kang January 13 rally ng Iglesia ni Cristo, meron kang against impeachment, meron kang rally ng Bunyog Party in support of impeachment, at saka meron kang January 25 rally ng Clergy Against Corruption na banat sa Marcos at saka sa mga Duterte. So battle lines are being drawn, no? At yung mga criminal cases na nakaamba na isampa ay tingin ko mangyayari in the next few months. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang kanyan, gera yan. Samantala, ipinagtanggol naman ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na karapatan ng Pangulo na baguhin o i-reorganize ang mga miyembro ng NSC gaya ng ginawa ng mga dating Pangulo. Ayon pa kay Malaya, walang halong politika at tanging pagserbisyo sa bayan ang hangad ng mga uniform personnel taliwas sa paniniwala ng ilang grupo. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority to reorganize it at any time. Ako na po ang magsasabi ng maliwanag sa ating programa ngayon. Wala pong rift sa ating security sector. Ang ating pong mga uniformadong sundalo at personnel ng ating pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sibakin si VP Sara at iba pang former president bilang miyembro ng NSC? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.
politically, ano po nakita ninyo, tinanggal, binago yung composition ng National Security Council. Ano po, tinanggal yung Vice President. But there is more to it than meets the eye. Meron yan, may mga political undertones at currents, ano po, Secretary? Hindi na nga siya pwedeng tawagin na Alvin na undertones Dahil lantaran Obvious na Lantaran, obvious. oo. Okay. Sige, Hindi go. na kailangan mag-read between the lines. Dahil, lantad na yung layunin dito. Sabi nga ni Executive Secretary Bersamin, she is no longer relevant sa National Security Council, yung Vice President daw. Ikaw ba, Michael, gusto mo matawag na irrelevant? Ako, mas gusto ko pang tawagin ako na national security threat kesa sa irrelevant. Masakit yun para kay Vice President na parang you are irrelevant. Very painful yan. No? Alam mo, Alvin, importante itong National Security Council. Hindi ito masyadong kabisado ng ating mga mamamayan. Dahil hindi naman nailalantad masyado yung mga ginagawa nito, lalo na yung mga meetings nito. Alam mo, sa Amerika, yung National Security Council ay isa sa pinaka-importante, if not the most important department ng kanilang gobyerno. Ang tawag nga dyan sa National Security Council ng Amerika, the council that runs the world. Yan ang nagpapatakbo ng mundo. Dahil siya yung parang nagmo-monitor at nagre-react sa mga usapin ng gera, ng national security ng mundo. Kaya ang tawag nila dyan, the council that runs the world. Sa ating bansa, nagsimula yan noong 1933, nung kinuha ni President Quezon si MacArthur bilang advisor. Eventually, noong 1935, ay finormalize nila yan na National Defense Council na kasama na yung Vice President. Diyan nagsimula na kasama yung Vice President at ilang mahalagang kabinete at ilang mahalagang governor sa bansa, 2 governor. At yung head ng Philippine Constabulary. Tapos noong 1947, pagkatapos ng gera, ay binago yan ni President Rojas. At tinawag na yan Council of National Defense. Pero nandun pa rin yung Vice President. In-expand lang niya para sa isama yung ibang mga cabinet secretary. Noong 1950, si Elpidio Quirino, President Elpidio Quirino, ay tinawag na niya yan na National Security Council. Doon nagsimula yung ganong klaseng pangalan. Pero hindi naman siya bago, hindi ho ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, initsapwera din naman nila si Vice President Leni, hindi ho ba? Although hindi nila finormalize through an EO, pero sinabihan siya na huwag kang umattend sa lahat ng cabinet meeting. So there's really nothing new. Ang mga kalaban nila sa politika, ginawa din nila yun dati. Tama, Alvin. No? Usually, kung sino yung gustong papuntahin ng presidente, yun yung kanilang iniimbita. Kahit theoretically, kasama yung mga former president. Yung pagsama kasi sa mga former president, ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun yung kanyang expansion. Nung panahon ni Cory at saka ni Ramos, in-expand nila yan to include education, to include the economy, to include politics. So na-expand yan noong panahon ni President Cory at President Ramos. Pero mas na-expand yan noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero hindi necessarily yung mga nakaupo dyan ay pinapadalo. What are you saying, Secretary, na parang pinagdududahan ba ng administrasyon si Vice President or the former President na baka i-leak niya ito sa China? Pwede. Kasi Pwede. di ba yun na yung pinakamataas na body that deals with the security. So may ganun din siguro pagdududa na kung ano mapag-usapan dito, baka pinapasa ng dalawa yan sa kung makalyado nila sa China. Nililik. Oo. Tama, Alvin, Doris, nakadalo ko dati niyan ng National Security Council nung ako ay Presidential Advisor for Political Affairs. So mahalaga yung pinag-uusapan dyan. Hindi lang internal security, hindi lang usapin ng secession, hindi lang usapin ng mga revolutionary groups na gustong pabagsakin yung gobyerno. Usapin din ito
primarily ng external security. Usually, meron ka diyang mga confidential papers. Bibigyan ka dyan ng confidential papers. Baka yung mga confidential papers na yan kung saan mapunta. No? Kung saan mapunta. Dahil nga, inuulit ko, openly pro-China ang mga Duterte, especially the Vice President Digong, and to some extent, si Gloria Macapagal Arroyo, That's right. nakaalyado ng mga Duterte. Remember yung ZT, ano yun? Ano? ZTN? ZTN, ZTE. Yun, naalala mo yun, partner? Yung nag-golf doon. Oo. NBN ZTE. Remember, okay ba? Mukhang si Erap naman, hindi naman magreklamo dahil mukhang medyo may karamdaman. Tama. No? Oo, pero si Gloria Macapagal Arroyo tahimik, no? Tahimik, no? Pero kanyan, extension yan ng open warfare between the Dutertes and the Marcoses. Indeed. Very open, very blatant na hindi namin kayo kasama, irrelevant ka. Correct. No? Irrelevant ka. Wala na At kayong saka silbi. kayo Parang ay ganon. national security threat. Yun yung mensahe ng EO81. Whether ito ay tama o mali, ay bahala na yung mga mamamayan kung anong tingin nila. Pero tingin ko ay kung tinetreten mo yung presidente ng assassination, tinetreten mo yung presidente ng mutiny, coup, secession, at openly sinusuportahan mo yung isang superpower na ini-invade yung ating bansa, bakit? Anong ginagawa mo sa National Security Council? Yeah. Dapat talaga wala ka ron. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagkaroon ng EO81. One last second, going from here, may ilalala pa ba? Kasi Yeah. lumalala na lumalala. Ay, oo. Palalim ng palalim. May ilalala pa ba ang bangayan ng dalawang political families? O todo na yan? Well, yung dati natin pinag-uusapan, kung yung mga Damocles sword sa ulo ng mga Duterte ay bumaba, then talagang matindi na, sobrang tindi na yung away. Ano yung mga Damocles swords na yan? Yung ICC, yan ba ay papasok ngayong taon na ito? Yung impeachment, yan ba ay matutuloy? Battle lines are being drawn Meron kang January 13 rally ng Iglesia ni Cristo, meron kang against impeachment, meron kang rally ng Bunyog Party in support of impeachment, at saka meron kang January 25 rally ng Clergy Against Corruption na banat sa Marcos at saka sa mga Duterte. So battle lines are being drawn, no? At yung mga criminal cases na nakaamba na isampa ay tingin ko mangyayari in the next few months. So itong mga Damocles swords na ito, criminal cases, ICC impeachment, at mga massive rallies na pinaplano, pag bumabayan sa ating political landscape, then mas matindi yung bakbakan. Talagang kanyan, gera yan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang batikang political analyst na si Mr. Jose Alejandrino. Dating presidential advisor ito ni former President Fidel V. Ramos and also kay PRRD. Tinawag niya ang Pangulong Marcos Jr. na estupido dahil sa yung pag-reorganize ng Pangulo ng National Security Council at pinagtatanggal ang ex-presidents at ang vice presidente. So, panoorin natin, pakinggan natin ang interview sa kanya ng SMNI at yung komentary ni Pinoy Views and Opinions at dagdagan ko ng aking reaction. Stupido ni Mr. Jose Alejandrino, mga kababayan, ang former presidential consultant ni FVR, Fidel V. Ramos. Tinawag niyang estupido itong ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating Pangulo sa National Security Council, kasama na ang Vice President. Sa kadahilanan lamang, mga kababayan, na tinuturing ni BBM na national threat si VP Sara Duterte at ang dating Pangulong Digong. Para dito kay Jose Alejandrino, isang batikang analyst, mga kababayan, na consultant, presidential consultant. Naka-estupidohan ang hakbang na ito ni BBM. Si BBM, mga kababayan, na ayon dito kay Jose Alejandrino, na ipupusta niya ang kanyang dangal na ang totoong rating ni BBM sa ngayon sa puntong ito, mga kababayan, ay 10% na lang. Ibig sabihin, isa na lang sa bawat 10 ang nasisiyahan kay BBM.
Panoorin po ninyo, ha? You must be really stupid to think that way. Stupid. Ang pinatutukuyan niya, mga kababayan, ha, ay yung ginawa ni BBM na pagtanggal sa mga dating presidente at sa vice presidente bilang miyembro ng National Security Council. Oh. That's the problem of this government. It doesn't think. Oh, hindi nag-iisip. It stopped thinking a long time ago. Pagbabatayan natin yung mga pagtatanong, mga surveys po. Eh, ganyan po yung resulta po, Ginong Jose. You know, I don't go by these surveys because a lot of those surveys are paid surveys. You know? Paid surveys, manipulated surveys, mind conditioning. Hindi na tayo naniniwala, mga kababayan, eh. Sa mga survey iyan, talagang mayroon niyang bias. To show that they're doing something, and all this is ridiculous. I go by common sense. I go and talk to people outside. I talk to people in the market. I talk to people in the groceries. I talk to tricycle drivers. Diba? And I ask them, what do you think? And I was going to tell you something, okay, which I know that they will never print anywhere or tell anyone. Pero alam natin, ang katotohanan, mga kababayan, totoong sitwasyon ng ating bansa. A lot of in this country are very angry. Talaga? And that number keeps growing and Okay, yung sabi niya, a lot of people in this country are angry and every day it's growing. Every day yung galit ng taong bayan. Ako, sa mga nakakausap ko, talagang the other day, isang retiree. Sabi niya, sir, wala na, nabudol tayo. Sa grupo namin ng mga retiree, sir, pinag-uusapan namin yan. Ano bang magandang gawin? Last week, isang district commander ng mga veterans, galit na galit din. Nabudol tayo dito sa administrasyon na ito. Nagsisisi ako. Ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan na kinampanya ko noon si Marcos Jr. Akala ko siya ang makakatulong sa pag-ahon ng bansa, pag-unlad. Hindi pala, kabaliktaran. Kaya sinisisi ako ng aking mga kamag-anak at kaibigan. Kaya galit na galit ako na sa administrasyon ito. Sabi ng district commander ng mga veterans. So, basahin mo ang mga comments. Mag-post. Kahit anong post, political post. I-post ng mga social media. Magbasa ka ng mga comments. Halos 90% negative ang sinasabi tungkol sa gobyernong ito. And if you took an honest survey of the popularity of Bongbong Marcos. Di ba? Sa latest sa survey ni Bongbong Marcos, mga kababayan, mataas pa rin daw. Mayroon pa ngang survey doon sa Okta Research na pati si Tambaloslos, halos abot na sila sa kisame, mga kababayan, ang tataas na masyado. Naungusan na nila si VP Sara Duterte, samantalang si VP Sara Duterte ando sa may tagampakan. Bias daw yan. Hindi siya naniniwala, mga kababayan, itong former presidential consultant. We would be down to 10%. 10%. Rating na lang. I wanted to take a bet on it. Sa tingin niya ng former presidential consultant, mga kababayan, 10% na lang. Ako, pustahan tayo, Mr. Alejandrino. Less than 10%. Mas mababa pa. Ipupusta namin ang aming. Okay, sinamarize ko yung latest survey, fourth quarter of 2024 survey, yung Publicus Asia, ang approval rating ni BBM is 33%, ang kanyang trust rating is 23%. Mas mataas si BP Sara, approval rating ni BP Sara is 37%, trust rating ni BP Sara is 33%. Sa Pulse Asia naman, approval rating ni PBBM is 48%, trust rating niya is 47%. Si BP Sara, ang kanyang approval rating is 50%,
trust rating is 49%. Mas mataas pa rin si BP Sara.